Alam mo ba na may mga ginagawa sa ibang kabataan na nakakasama sa kanilang katawan? Pero may mga tradisyon na madalas na pagkakamalang magkapareho kahit iba ang kanilang kahulugan at pinagmulan. Sa bidyong ito, ating pag-uusapan at tungayan ang mga kultura at tradisyon na nagmula sa iba't ibang panig ng mundo. Katulad ng pagbibinukot na mula sa Pilipinas, ang breast flattening na mula sa Cameroon at ang female genital mutilation na galing sa Somalia. Layunin namin ipaliwanag ang pagkakaiba ng mga ito, ang epekto at kung bakit mahalagang igalang ang karanasan ng iba. Pare-pareho lang naman yun, di ba? O ba't yung mga ganitong gawain? Oo nga eh, katawa-tawa. Hindi lahat ng hindi natin alam dapat natin pagtawanan. Magkakaiba ang ating tradisyon, lalo-lalo na ang ating mga karanasan. Uy, Angelica, alam mo ba, ang pagbibinukot ay isang sinaunang tradisyon na nagmula sa panay dito sa Pilipinas. Dito, ang pinitalaga ay tinatago mula pagkabata hanggang sa pagdadalagay. Ayunin nito ang pangangalaga sa kanilang kagandahan at paghahanda sa kanila bilang tagapag-ingat ng kanilang kultura, etiko at sayaw na tulad ng Binano. Ang tradisyong ito ay simbolo ng dangal at mataas na katayuan at unti-unti na itong nawawala sa kasalukuyan. Ang female genital mutilation o FGM ay ang pagpuputol o pagbabago sa maselang parte ng katawan ng babae. Ito ay may malubhang epekto sa kalusugan ng tao at isang malinaw na paglaban sa karapatang tao. Dahil dito, may mga batas at pandaigdigang kampanya upang tuloy itong ipagbawal. Samantala, ang breast flattening ay isang gawain kung saan tinitiga o pinaplat ng ang dibdib ng batang babae. Ginagawa ito ng ilang mga bansa upang pigilan ang maagang pagdadalaga. Ngunit nagdudulot ito ng pisikal at emosyonal na pinsala na kinikilalang karahasan ng batang babae. May karapatan ng bawat kabataan sa kaligtasan. May karapatan sa sariling katawan. At may karapatan igalang ang kanilang karapatan at karanasan.